Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Philippine Star. Good move ito ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Mautak talaga ito. Madiskarte. I-commend natin ang Pangulong Marcos Jr. for appointing him as the new Secretary of DPWH. May pag-asa tayong malinisan ang DPWH. Basta kagaya ni Secretary Dizon ang mamamahala. Grabe. Public Works Secretary Vince Dizon has asked the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order covering his predecessor, Manuel Bunuan, and the latter's daughter. Anak niya. Bakit kasama pati anak? Daughter Fatima J. de la Cruz, as well as Mayor Rene Manlange of Candaba, Pampanga, and daughter Masi Monique. So ilan ito? 4. So, bakit mo pababantayan? Ito, hindi naman ito yung hold departure order. Korte na yun eh. Hindi ka talaga makalabas. Medyo mas mababa ito. Binabantayan ka lang, minomonitor. Kaya lang, kung ano pa, kung sa larong bingo may puruhan. Mayroong nakikita na hindi natin nakikita. Ganon. Okay, may article dito. Tignan ko lang kung anong sinasabi. Ang bilis, ang galaw ni Secretary Dizon. Yung una kong vlog kanina, nagpunta na siya sa ombudsman. Nagsampa na siya ng kasong complaint, graft complaint, laban sa DPWH officials. Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, sino pa yun sa JP Mendoza, and then other DPWH officials, plus yung mga contractors, Sara Diskaya, Roma, Wawao Builders, nandun na. Nagsimula na ang laban. Ito, DOJ 6 lookout versus Bunuan and Mayor. Okay. The timely issuance of an immigration lookout bulletin is of utmost necessity to enable the current investigations to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Public Works Secretary Vince Dizon said. Kaya nga, ang galing. Salute to Secretary Vince Dizon. Sana madami pang katulad mo para mabawi natin yung pera ng taong bayan o maparusahan itong mga kawatan. Public Works Secretary Dizon has asked the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin covering his predecessor, Bunuan, daughter, and mga kay. Dizon relayed his request to Justice Secretary Remulla in a letter dated September 8. Ano na ba ngayon? 11 na. The request was in compliance with the directive from President Marcos, Dizon said. So, kung totoo ito, talagang seryoso ang Pangulo. So, wala siya talagang kaalam-alam. Akala niya everything is okay. Kaya sabi nga, nasya-shock ako. I was shocked na ganito na pala ang nangyayari sa gobyerno. At least, nagising siya sa katotohanan. Kaya lang, sayang yung 3 years niya sa opisina. Ngayon lang siya nakarealize na niluloko siya. Anyway, it's better late than never. Also named in the lookout bulletin request was Sunshine Bernardo, Corporate Secretary of MBB Global Properties Corporation. Sino pa? Okay. Senator Pampilo Lacson in a privileged speech last Tuesday had bared the alleged involvement of MBB Global Properties Corporation in anomalous flood control projects of the DPWH. Lacson in his expose said, Bunuan, yan,
Bunoan, Malanggi, and former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo were business partners in MBB Global Properties Corporation. Ay, grabe. An investigation is being conducted on DPWH officials and key officials of construction companies allegedly involved in ghost projects and or substandard construction of flood control projects. The timely issuance of ILBO is of utmost necessity, sabi ni Dizon. So, ongoing ang investigation. In addition to the issuance of ILBO, may we further request that the Bureau of Immigration be instructed to immediately inform the DPWH and other law enforcement agencies of any information regarding the impending travel of the said individual. Oh, anong sabi? Hindi. Ito ano lang ito, wala pang napapatunayan. Everybody presumed innocent, including Secretary Bunoan. Kailan maalala ko yung sabi niya noon, taas noo. Nasasabihin ko na mas maraming matinong kawani ng DPWH, kaya ayaw niyang mag-resign. Ngayon, may puruhan. Although puruhan pa lang. Kung wala ka namang itinatago, bakit ka matatakot? Diba? Harapin mo yung patunayan mo na So, malala ko tuloy ulit yung, actually, naawa na akong Pangulo na 5,500 flood control projects natapos na at marami pang ginagawa, palakpak. Yung pala pinalakpakan, yung pala palpak, guni-guni. So, niloloko lang siya. So, anong silbi ng kanyang confidential intelligence funds na 4.5 billion? Bakit hindi niya alam yung nangyayari sa baba? Di ba? So, good luck! Secretary Vince Dizon, may your tribe increase. Sana marami mapakulong na kawani sa DPWH, yung mga scalawags. And, mas importante, yung mga contractors o mga politiko dahil sila ang utak nito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding. Income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng Arabica coffee at saging lakatan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron yang pagturok sa kape ba. Kuan na daan, na mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay ron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga seedling nga nindot kaayo Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang gali sa aso gali ko kaya. Seedling nga kape. So kining among napalit nga seedling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kape ni Rodani. Nga kape na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Matigkuan kay spray ng kabulan ka ito daroba. At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay maawas na mi anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga. Katanom pud mi ani. So panalangin ang gid mi ani nga
maayo pud ang pagturok sa among kape. Mm. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon ug mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.